So guys, so dito nga tayo sa topic ng e-registration. Yung kapag nakalimutan mo yung email address or password mo, o kaya bago na yung email address mo, yung nakaregister sa account mo ng e-registration DMW sa POSP ay hindi na-activated. So kailangan mong gagawin yung email. Papakita ko sa inyo yung step by step. Ang pinaka-importante nga pala, huwag kayong gagawa ng duplicate account ng e-registration kasi allowed lang yung one e-registration per applicant. So pag may register kaya dapat isang account lang per individual or worker, dahil nahirapan kayong mag-process ng kaka-error sa pag-process ng OEC or Overseas Employment Certificate. Ito yung nakalagay kapag yung email address or password nyo. Isasuggest ng system, use account recovery. Punta ka lang sa e-registration, press let's go. Then makikita mo yung account recovery. Type your email address. After mailagay naman yung email address sa account recovery, makikita nyo naman dun yung ilalagay nyo na name nyo, middle name, tsaka yung surname. Yung account recovery naman, mag-ask yun ng full name para malaman kung meron ka talagang account sa e-registration. If unable to find your account talaga, doon na tayo sa DMW Help Desk. Pwede na tayo mag-create ng ticket. Sa video makikita nyo dun yung request kayo na mag-create kayo ng concern details, kung yung updated mobile number nyo, tapos mag-attach kayo ng passport. Basta follow nyo ng step by step sa video. Para sa e-registration to yun ang i-click nyo. Sa select concern naman, yung account problem, account activation, and reset. Press nyo. After nyo, nilalagay nyo lang yung first name, middle name, tsaka yung surname nyo, tsaka yung birthday nyo. Ito na yung pinakalas ng application, yung ilalagay yung processing site kung saan kayo malapit. So kasi sa akin, sa Cavite, online lang siya. Ewan ko sa inyo, kasi yung sa amin, online lang. And then yung nakikita nyo, pakibasan na ilalagay ko sa concern details. Hindi pwede maglagay ng mga dot or mga quit dahil mag-error siya. Kadalasang dahilan kung bakit hindi mo na itutuloy yung pag-process ng ticket kaya na-request ng create ng ticket dahil doon lagi nag-error. Yun lang yun, yung mga dot, kuwait, yung mga special character. Hindi mo pwede, kailangan puro words lang siya. Tatype ko dyan kung ano. Tapos pwede nyo rin isulat yung email address. Kung ano yung email address na bago nyo. Kaya lang, hindi rin matatanggap kapag may at or yung dot. So, ginawa ko. By word din siya, dot siya. At. Pwede nyo rin basahin yung tinatype ko. Hindi yan yung concern kung paano ko. Kung ano yung dapat makalagay ng pakibasa. Bago lang. Any special character din. Tuldo, quit. Tapos kung ilalagay yung email address nyo yung active, yung updated na email address mo. Hindi rin pwede yung may at tsaka yung dot. Kailangan yung word by word siya. Pangalan nyo, yung sa email, tapos yung at, AT. Tapos yung dot, DOT. Ganun. Tapos lalagay nyo rin yung active na mobile number nyo. Tapos i-attach nyo na yung passport nyo. Yun na siya.
Pag na-complete nyo na yun, ilalagay nyo nga pala yung concern details nyo. Kung ano yung problema, hindi nyo ma-open yung account nyo sa e-registration, nakalimutan nyo ba, bago na email address nyo, yung mga dahilan nyo, bago na yung mobile number, hindi nyo ma-open yung account nyo. Basta ilagay nyo lang doon, lahat doon, kahit Tagalog English. Tapos doon na yung submit it. Kahit isang tuldok kasi, mag-error siya. Update failed, tapos nakalagay incorrect syntax or unable. Ang ilalagay niyo dyan yung active mobile number niyo, hindi yung loan. Hindi nagtatalag. Pero hindi naman sila nag-message sa akin. So, after nyo maging successful yung request mo ng ticket, bibigyan ka ng ticket number. Doon nakikita mo yung hindi mo na kailangan pumunta ng DMW or POEA office kasi online nga siya. Pwede mo na i-check yung status ng account mo through DMW Helpdesk Portal. And after you submit the request ticket, bibigyan ka na ng ticket number. Pwede mo na i-check yung status ng account nyo through DMW Helpdesk Portal. Kung na-check mo na yung status ng account sa ticket number na binigay nila, yun nga, resolve na daw issue. Nagka-problema naman yun dahil sa email address. Kasi nilagay ko nila. In-update na nila email address ko, pero nilagay nila ang nakalagay at @miss@at saka yung .dot. Na-open ko naman siya. Ang problema naman, syempre hindi pa rin updated kasi hindi pwede nilagay yung .dot at yung mismong atin. Hindi naman naging problema. Kaya hindi rin sila nakapit sa mga email sa akin. Wala, kahit text wala. Ang taka ko lang, di ba nakalagay doon? Ang problem yung nakalimutan yung e-registration at email address. So, walang paglalagyan mo na box yung email address. Siyempre, nilagay ko sa details ko, may updated email address ko. Dahil hindi pwede ilagay yung mismong at saka yung special character. Bawal may mga tudok. Nilagay ko by letters. Hindi rin pala na-update ng system. So, hopefully talaga ma-update na ng DMW yung system nila sa yung email address sa DMW website. Diba sa i-registration sa baba na may contact us? Nag-email ako doon about dun sa issue. Tapos nag-reply back na address not found.